Hello po. Magandang umaga. Magandang gabi, no? Kung nasaan panig kayo ng mundo, ayan. Umaga na po sa Pilipinas at maulang umaga po sa inyo. Ang ulan po ay tikatik, no? Ibig sabihin hindi gaanong kalakasan. Medyo mahina lang. Ito po'y magtatagal kapag kaganyan po ang ulan. Yan ang sabi ng mga matatanda. So, magdala na kayo ng payong. Kung lulusong sa baha, siguraduhin niyo lang po kayo nakabota. Mahirap magkasakit po ha. Lalo ng mga leptospirosis na ganyan. O, di ba? So, siguraduhin po kayo naka-safety gear. Ika nga, no? O, ito na. Kaninong reading itong makukuha natin ngayong umagang ito? Ayan. Pwedeng ito po sa kanya, pwedeng sa iyo, pwedeng kung kanina man. Take only what resonates pa rin ha. So, meron tayo ditong the judgment. Ayan. Unang card. Meron tayong Ace of Pentacles. Okay. Tignan pa natin. And meron tayo rito the Hermit. Okay po. And itong bumalik-baliktad na to. Oh, we have the Sun. The Sun is here. Ayan ha. Okay po. Ito pa. Tignan natin sa pangalawang layer ng deck of cards. Tignan natin. Ayun. And we have here the Hierophant. Okay. Check pa po natin. And we also have here the Devil. Ayan. Grabe ha. Nagtapatan pa the Hierophant and the Devil. Oh. Alam mo naman yan. O, diba? Ito pa. Tignan natin. Ano? And meron tayo rito 2 of Cups. Okay po. Check pa po natin. Tignan natin ha. Para sa ating final card. Check natin. Ayun na, lumipad pa. And we have here the Fool. Okay. So ito po ay kompleto na para sa ating situational reading ngayong umagang ito, no? Ayan, meron tayong nakita ritong mga magugulat. Ayan, no? Pwede nyo, the Judgment. Alam mo, ang tingin ko rito, may mga tao ritong talagang minalate ka ng sobra. Diba? Talagang, alam mo yun, yung addiction na nila yung pangbubisit sa'yo, pangbubuli, pangaasar, pagsasabi ng mga kung ano-ano. However, ayan, nanahimik ka kahit ano pang pinagagagawa nila sa'yo. Mas pinagbuti mo buhay mo. Kasi nakikita ko rito meron na rin ayan, kahit pa paano, meron ng pentacles na hawak-hawak. Ibig sabihin, kahit pa paano, may kaperahan na. May ipon man, sabi ito, may ipon na, maliit man yan o malaki ipon pa rin yan, ha? Okay po. Nanatili ang paniniwala sa Diyos kahit na anong pinaggagawa sa iyo. At yun pa ang isa, pinakamaganda rito, pananahimik mo, ayan, talagang nanahimik ka, hinayaan mo lang silang husgahan ka, sabihan ka ng kung ano-ano, ibuli ka, okay? So, ayan, hinayaan mo lang sila, ayan, at naging positibo lang sa lahat ng bagay, Whether mga kaibigan mo to na nagpapanggap na kaibigan, kamag-anak man ito, katrabaho mo, ayan. So, ito, gulat sila ngayon sa pagbabagong nakikita nila sa iyo. O, diba? Ang laki naman kasi ng pagbabago. The Fool is here. So, kung nakita mo magandang damit, maayos, diba? Kumbaga, wala kang pakialam kahit anong sinasabi nila. Pinagbuti mo, pinaghusay mo. O, diba? So, lahat sila ay nagulat sa pagka-glow up mo. O, diba? Dahil yan sa pagiging positibo mo, naging positibo ka sa buhay. Yun ang sinasabi, di ba? Lalo na kapag hindi ka nila tinitigilan sa pambubwisit sa'yo, di ba? Sa pang-aasar, sa pagsasabi ng kung ano-ano. Baka sila yung magagandang klase ng nilalang, di ba? Tapos walang ginawa kundi lait-laitin ka. O ngayon, edi huyo sila sa'yo, di ba? Hindi nila matanggap kung ano yung itsura mo ngayon, kung paano mong binago yung sarili mo, di ba? Binago mo yung sarili mo hindi para sa kanila. Binago mo yung sarili mo kundi para sa iyo. Oh, di ba?
Yun ang maganda. O sa mga laging tinutokso diyan ha, binubully dahil sa panlabas na kaanyuan or kung ano man yung pinaggagawa sa inyo na hindi maganda. Tama, gayahin niyo 'tong ginawa niya, nanahimik at pinagbuti yung buhay. O, 'di ba? Inayos. We have here the Emperor, medyo lang number 4. Talagang ginawa mo yung ano, no? Tinatawag ditong stability. Oh, inayos mo, pinaghandaan mo, no? Hindi mo sila pinansin. Kumbaga, talagang binaliwala mo sila. Tama yun. Di ba? Wala silang dulot na maibubuti sa'yo eh. Di mo sa buti pang baliwalain mo na lang. No, di ba? At gawin mo mabuti yung mas maayos yung buhay mo. Di ba? Kagaya nito, no? Kung may partner ka man o wala, ibig sabihin, minahal mong mabuti ang sarili mo. Two of Cups is here. Oh, di ba? Tama po yun ha. Unahin natin palagi ang ating sarili, no? Para makamit natin lahat ng mga gusto nating mangyari sa buhay. O eto na nga, meron ditong Six of Wands. O ayan na ang Six of Wands ha. O Six of Wands signifies ng pagkapanalo. O yun na nga. O, 'di ba? Sa pananahimik mo at pagbabago ng sarili mo, alam mo yun, ikaw ang nanalo. Laban sa mga taong ito, no? Na mapang-asar, mapang-kutya, o 'di ba? Mga bully na yan, mga walang magawang matino. Sinong nanalo? Ikaw. Dahil ginawa mong mas maayos, mas maganda yung buhay mo. Ginawa mo mas kapaki-pakinabang. O, diba? Mas productive. Ika nga, English na nga lang natin. O, diba? Di sila yung talunan ngayon. And meron tayong Knight of Swords. Talagang ginawa mo ng big changes ito, no? Itong buhay mo na ngayon. Talagang malaking pagbabago yung ginawa mo. Which is good. Nakaka-proud ka po ha, kung ikaw man ito, sino man ito sa inyo, no? Nakaka-proud po ang inyong ginawa. And we have here the High Priestess. Ayan. Sabi niya rito, no? You are being guided by your spirit guides. Ayan. May dalang number 2 ha. Yun ang isa pang maganda, no? Hindi ka nakalimot. Tumawag sa Panginoon, tumawag sa taas, no? Sa Panginoon natin. At talagang i-guide ka niya kung ano yung dapat mong gawin para marating mo ito, no? Para ikagulat ng lahat itong kinalabasan mo. Oh. And we have here the Queen of Swords. Ayan. Sabi rito, no? Tapangan mo. Diba? Ngayon, lagyan mo ng boundaries. Kasi alam mo yan, nakikita ng mga taong itong meron ka na, umayos ang buhay mo, maglalalapit sa'yo yan. Kasi isip nila may pakinabang ka. Oh, gano'n ang mga makakapal ang face, diba? No? Talagang gano'n sila, diba po? Hanggat may pakinabang sa'yo, lalapit yan. Pero pag wala na, uulit na naman yan ang pagtrato nila sa'yo noon. We have here the Wheel of Fortune, may dalang number 10. Talagang pag-ikot ng kapalaran, ano? Alam niyo yun, kahit hindi yun naman ito pilitin. Pag dumating talaga yung oras na to, na iikot na yung kapalaran mo, iikot at iikot po yan, sabi ko sa inyo, no? Kasi nga nakatakda na yan eh. Nasa kamay niyo na yan, nasa palad na ninyo yan. Inaantay lang yung tamang oras at pagkakataon. O, diba? And we have here the Queen of Cups. Ayan, sabi rito, no, beauty. O, diba? And warmth. Kahit ganun, kahit pa paano, kahit ganun. Ano ka pa rin? Loving. O, diba? Mapagmahal ka pa rin. Caring ka pa din. Doon sa mga taong dapat lang pagbigyan ng mga ganyan. Pero itong mga taong to, hindi na po. Hindi pabalikin niya sa buhay mo. Huwag pabalikin yung mga yan, diba? Yan ang mga surot po. Diba? Na talagang mahilig lang ang tawag dito? Sipsipin ang iyong kalakasan. O, ito pa. Tignan natin, isa na lang ang ating kulang. Napakadami naman nito. Isang shuffle pa, ha. Check pa po natin, Ayun. Oh, the same thing, Tignan mo naman the Fool. Oh, sabi niya rito, you have no commitment kahit kanino, kaya magagawa mo lahat ng gusto mo. Tama yun. Wala kang commitment, wala kang, ang tawag dito, ang tawag yan? Wala kang responsibilidad kahit na kanino, Responsibilidad mo lang ngayon yung sarili mo po. Mga relatives mo, kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, yan lang. Pero ang mga ibang tao, wala po, ha?
Okay po, kahit ano pang sabihin nila, 'di ba? Kasi baka baliktarin nila ang pangyayari na ikaw ang walang utang na loob, ikaw ang ganito ay naku, 'wag po kayong mag-manipulate ha, okey po. Ituloy niyo na kung ano 'tong nasimulan na ninyo na pagbabagong ito 'no, na kahit pa ikangit-ngit ng mga kaluluwa nila. Puwede ba po? Ituloy niyo lang ha. Ito na ang ating pangatlong deck of cards, puwedeng ito ay sa inyo, sa kanya, kung kanino man ha. Take only what resonates pa rin. And we have here the Ten of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. No? Yung iba sa inyo talaga mabibiktima. Yan. Biktima ng mga mentalidad na mga negatibo. Ayan po ha. Ng mga taong gusto kayo ikulong doon sa mga mentalidad na ganun lang. Halimbawa, gusto nilang sabihin sa'yo na, naku, dapat ito lang yung ginagawa mo kasi malas yan, ganito, ganito. Wala pong malas ha. Ang sinasabi pong malas, ang para sa akin yung sinasabi lang inay, ang malas po ay ang paggawa ng masama. Pero hangga't maganda yung ginagawa mo, hindi po kamalasan yun. Tandaan niyo po yun ha. And meron tayong the Justice air sign ulit ito. Ayan ha. Sabi niya rito, no, makikita mo ang katotohanan. Sa mga bagay-bagay. Baka, alam mo yun, matagal mo na itong hinahanap. Ito na ngayon, magpapakita na sa'yo ang katotohanan. Kasi baka may pangyayari na nabulag ka at hindi mo nakita yung totoong katotohanan talaga. Ito na raw ha. Makikita mo na ang katotohanan ito. Di ba naman? Ito, tignan pa natin ano. Ayun na, lumilipad. And we have the Nine of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. Yung iba naman sa iyo nagkakaroon ng insomnia or hirap sa pagtulog. Minsan yan, kinakailangan ng ikonsulta sa doktor ha. Kasi mahirapan kayo niyan, lalo na yung mga puyat. Lalo nagtatrabaho kayo sa araw, di ba? Kailangan niya ikonsulta po yan ha, para kayo gumaling. And meron tayo ritong 8 of Wands sa fire sign, Aries, Leon, Sagittarius. Ayan. Sabi naman dito, no, manifesting quickly result. Kumbaga, nagmamanifest tayo at gusto natin ng mabilisang resulta. Meron bang ganun? Diba? Siyempre, kung nagmamanifest ka, kailangan mo rin sipagan. At siyempre, kailangan mo maghintay. Diba? Ang Panginoon ang nakakaalam kung kailan niya dapat ibigay sa'yo yung hinihingi mo. Diba po? Ito na, i-check pa natin ha. Tignan pa po natin. Ayun ito. And we have here the Fool. Pangatlong beses lumabas na. Kaya lang this time, dito naka-reverse ang ating the Fool air sign. So, meron na tayong mga air. Ilang air na to, 4. And then isang fire sign. Sabi niya dito, no, yung iba sa inyo, may hesitation. Ibig sabihin nito, pag-aalinlangan. Baka meron kayong dapat gawin, pero nag-aalinlangan naman kayo. Pagka ganon, ibig sabihin, hindi kayo sigurado. Kung ano man ito, no, decision man ito o gagawin. So, pag-isipan mo ng mabuti, ha. Pwede naman kayong huminto sa mandali at pag-isipan po. And we have here the 8 of Pentacles. Ito, earth sign na. Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan. Sabi niya rito, no, development of your skills. Ayan. Baka gusto yung matuto. Diba? Mag-aaral kayo para ma-develop pa yung mga kung ano man yung kaalaman natin. Maganda po yun. Kasi magiging sandata natin yan sa mga, alam mo yung panahon na talagang maaring mahirapan ka na maghanap ng trabaho. At least kung may iba kang skill, diba? Malalaman nila. Diba? At least kung mayroon kang ibang alam, pwede mong i-offer yan. And we also have here the Ace of Pentacles, earth sign ulit ito. Ayan. Sabi niya dito, no, new venture. Yung iba sa inyo, may papasukin ibang tungkol sa financial. Pwede mag-i-invest. Ayan. Pwedeng, business. Ayan ha. Pwede rin ito po maghahanap kayo ng ibang trabaho. Basta new venture daw po na maaaring makatulong sa inyo. Ito na ang the Chariot, no, water sign. So, lumabas naman ang lahat ng mga zodiac sign, ha. And ang mga water sign po ay Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan. Ay, hindi po. Sorry. Ang mga water sign ay Cancer, Scorpio, and Pisces. Ang sinasabi ko kanina yung mga earth sign, nakatingin ka second doon. Okay po? Ito po yung mga water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and this is the Chariot na naka-reverse. Ayan. Naku, hindi matutuloy ang lakad. May mga lakad dyan ha, hindi matutuloy daw po.
Baka kasi hindi magiging available yung isa. O kaya alam mo yun, may mga hindi matutuloy na lakad. Maaaring ito po ay mga plano ninyo sa weekends, ganyan. O baka get together yan, ano. Tapos hindi matutuloy. Oo, nakakalungkot yung ganun, diba? Baka naman kasi sa dahil sa weather, tag-ulan, o kaya hindi matutuloy. O ito na, kayo'y magtanong na ha. Kung ano man ang inyong katanungan, pag-ibig, pangyayari, financial, hingin natin ang sagot, ano. Divine Universe, anong isasagot mo sa kanilang katanungan? Ala, napakabilis. Andi dito na po agad. Kung nakita nyo na, ayan na, oo. Okay po. At may dalang number 17. Ang sagot po ay yes, and this is the star card. O yan, merong iba sa inyo may hinihiling. Matutupad na raw po ito. Oh, diba? So matuto tayo laging magpasalamat, mag-appreciate kung ano man ito, no? At kung ano man itong hinihiling ninyo, ayan na po parating na saluhin ninyo. Ibig sabihin para sa inyo yan, kaya ibinigay po sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, no, ibibigay ng Panginoon yan sa tamang panahon at tamang oras na talagang kailangan na ninyo. Okay po? And kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nare-release natin. At sa lahat po ng gusto ng private reading sa Friday, kayo po yung mag-chat na. Sa lahat na may gusto ng mga bracelet, kayo rin po yung mag-chat na. Nandiyan ang link sa comment section po. Click nyo lang yan at ako ang inyong makakausap ha. Wala naman pong iba. Pagka umaga, no, siguro hindi nyo ako makakausap kasi tulog. Hapon hanggang madaling araw, ayan, gising po ako, especially mga nasa abroad po ha. Makakausap nyo po ako. Ayan. And kung kayo yun nasa situational reading, no, na talagang ikagugulat nila, itong makikita nilang pagbabago sa'yo, paggalusan ng buhay mo, pinayos mo ang kapalaran mo, inayos mo ang kabuhayan mo, inayos mo ang sarili mo, maglaway sila. Diba? At alam niyo yun, dito mamamayani naman ang inggit. Diba? At alam niyo yan, ang mga ugali ng mga yan eh. Kumbaga may mga evil eye. Babantayan ka na ng mga yan. Diba? Sila yung mga taong nambubuli sa'yo noon eh. Sabihin na wala kang mararating, ganito, ganyan. Diba? Yan yung mga taong yun. Ngayon naman, babantayan na nila bawat ang kilos mo. Huwag mong hayaang makita nila ha. Kagaya ng ginawa mo sa una, move on silent. Sabi nga, maging tahimik ka lang. At hayaan mo ang iyong pagkapanalo ang mag-ingay para sa iyo. Ang ganda nun. Ano? Okay po, thank you so much po ulit for watching. Have a great morning po ha. Mag-ingat po kayo sa lahat ng mga papasok pa lang. Dala ng payong, umuulan na ng umaga at hapon. Ingat po kayong lahat ha. Bye-bye po sa inyo. And today is Wednesday. Baklaran Day. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Bye po sa inyo.